Nicolas Torre III Yan. ng Metro Manila Development Authority. GM, good morning po. Good morning, sir. Good morning, sir. At good morning, ma'am. At good morning sa inyong tagapakinig. Ang bilis mo namang magtampo, konting banter lang, binitawan mo kami agad. Hindi naman. Ay, nagkatao kasi sabay-sabay na nagtatawagan. Ayan Kaya na. nagkakaputol-putol ang linya. Oo nga, di pero sige, diretso na kami, straight to the point kasi 6 minutes na lang naiwan sa amin. Ang sabi, ikaw bang nagdeklara na mukhang nag-improve alin? ang flood control measures Flood ng mitigation. Metro Manila? Tama ba? Oo, ng Metro Manila kumpara sa mga nakaraan, Yusek. And why did you say that? Anong basehan? Well, ang palagi kasing basihan natin, hindi sa amin galing to ha. Kasi ang basihan natin is yung natural lang na pag umulan, may tubig talaga nangyayari sa kalsada. So, ang naging basihan talagang dapat yan is yung lapad, yung lalim, at yung bilis ng paghupa ng baha. And yun, may mga feedback sa atin na medyo positive tayo doon sa bagay na yun dahil may mga lugar na dating binabaha, medyo ngayon mababa na ang baha at mas mabilis ang paghupa. Kaya masaya tayo na nakikita natin yung mga kababayan at nararamdaman ng ating kababayan ang mga flood mitigation program na ginagawa natin. Opo. So GM, yung mga dating pinpoint natin as flood prone areas, nabawasan na po yan. Yes, sa tingin ko nabawasan yan dahil yun nga, based on the reports, kanina ongoing aming meeting kanina, no, iniwanan ko lang dahil may meeting, may isang inspection na gagawin dito sa Baclaran. Pero kanina, nagko-collate na kami ng kung ilan ang mga nabaha, gaano kalalim, gaano katagal. So, nakita natin may improvement sa mga numbers na ating nakikita. Opo, ay kasi kaya namin natanong yun, alam mo bang walang budget sa flood control this year? So, ibig sabihin kung nag-improve pa, huwag na natin budgetan pala, nag-improve pala yung condition eh. Mayo, Yusek. Yes po. Ang gusto nga natin talagang i-emphasize dito sa MMDA, ang sa aming governing principle dito na bago kami hihingi ng panibagong budget, ay sisiguraduhin namin na ang mga dati nang nabili ni Juan de la Cruz ay nama-maximum capacity muna bago tayo magdagdag pa ng pera. Ama, Go ahead. nakita nyo po yung sa Paranaque, yung report, nakadalawang report na yung report. taga dyan ako eh. Grabe yung basura. Yusek, nakita nyo, parang napuno niya na yung creek. Wala nang creek. Wala na. Puro basura. Yun nga eh. Kaya tinitingnan namin kung may permit ba sila para mag-reclaim ng lupa doon. Baka reclamation na kanilang ginagawa. Kaya makita natin na hindi pala po pwede yun na mag-reclaim sila gamit ang basura. Kaya papunta kami actually ngayon pagtatanggalin namin. Sino nagre-reclaim, GM? Sino po yung nagre-reclaim? Hindi, you're just making a joke na baka nag-iisip lang ang mga tao doon. Gusto nilang gumawa ng bagong lupa ron. Tinambak ng mga basura doon. Which is not, hindi talaga ubra. Wag naman. Wag ngayon, naman. papunta kami doon. Oo. Nakakaabala talaga ito sa trabaho natin, no? Dahil ang pumping station natin apektado. At pagkatapos, ang ating mga tauhan, talagang nilagay natin. Nagdadagdag tayo ng napakaraming resources para tanggalin lang itong mga basura na to. So, paano pong solusyon? Anong naiisip niyong strategy, GM? Kasi year in, year out, yan talagang paulit-ulit na nanawagan yung MMDA. Parang wala naman po nakikinig. Burara pa rin tayong lahat. Oo. Hindi ko alam. Si Lode Disiplina, ang dala-dala, tsinelas. Baka mamaya, si Torre magdadala ng baseball bat. O yantok muna, simulan natin sa yantok. At baka may makikinig na sa atin. So, ibig sabihin dapat stricter. Yun ang gusto niyong sabihin. Dapat istriktuhan, hindi na nadadala sa salita. Dapat istriktuhan at ang ating mga kababayan ay makisama na mapaintindi na kailangan makisama dahil sila rin ang tatamaan itong nangyayaring pagtambak ng basura rito. Wag na po kayo magbait-baitan, General. Kaya mayantok na nga raw siya. Mayantok na nga. Pero ang ano ko dyan, isa pang dapat na ako, nagmamagaling lang ako, nagdudunong-dunungan. Pero siguro dapat panahon na para taasan po yung multa doon sa mga lumalabag sa batas na bawal kahit saan magtapon ng basura. Opo, talagang yan. Stricto ang implement natin yan. Pero talagang, siyempre, mga tao natin, napakarami rin ng tao natin at kailangan bantayan din talaga, tulong-tulong, pati ang mga opisyal ng barangay, ang ating local government, at iba pang mga
kinauukulan para matigil ito. Andito ko sa site, talaga namang akala mo nga, nagre-reclaim sila ng, yun nga nagtatambak nila. Gusto yatang gawing lupa ito at magtatayo sila ng building sa gitna nito. Talagang wala ka na makitang tubig Basura lahat. Opo. So Yun. sana nga po ma-actionan. Anong niyayaw-yaw mo, partner? Hindi kako, hindi sa penalty GM It's the certainty Yan. of being caught. Yun talaga Oo. mahuhuli at walang papadrino system na palakasan GM. Opo, yun talaga. Yun talaga ang gusto natin gawin ngayon. It's really disheartening to see na napakarami talaga ng basura nito. At ang mga basura na to, hindi ito natutunaw Styrofoam, plastic, yung mga bote, pet bottle, may helmet pa tayo nakakita rito. May kama refrigerator nga pa ako po. nakita sa isang site. Opo, GM, may kama. Come again? Mayroon nga pong kama na Ay, itinatapon. sofa, kama, lahat. Pwede ka na magtayo ng bahay dun sa creek. Kaya nga. Oh. Ayun na nga, baka yun nga ang gusto nila gawin dito. Maggawa ng bahay, andito na ang mga appliances. Po. GM, isa na lang, maubusan tayong oras. Yung nag-collapse na wall sa may Ayala, ay sa may Forbes, partner, Oo. yung gilid ng Forbes, na-determine na ba natin kung kanino yon? Sa inyo ba yon o sa Forbes Park residence? Under investigation yun. At ngayon, inaalam muna ng DPWH kung sino may-ari nun. Whether it's a government project na luma or ginawa lang ng private entities na para sa kanilang security. So, ongoing ang investigation dyan at i-update namin kapag nakakuha kami ng kompletong impormasyon. GM, bakit ang tagal po i-determine kung private o public yung property? Sabado pa po nangyari yan, di ho ba? Baka hindi ho hindi lang ako na-inform kahapon kasi Martes na ngayon. Baka kahapon, although walang pasok kahapon, baka ngayon ma-determine na sa first day ng offices, sa Office of the Building Official, kung kanino talaga ang kung kanino talaga ang project na yun. Opo. Kasi, pero papalitan na po yon. Yung nag-collapse na yon, sinong magpapalit ngayon? Yung private Delikado o yung... yan, Oo. Ay, partner, kung naglalakad ka doon na Correct. timing, O sinong nagbabike? magpapalit? Nagbabike? Sinong magpapalit nun? Alamin muna namin kung kailangan pang ibalik ang pader na yun. Kasi nang matanggal nang matumba ang pader na yun, merong double wall sa loob na mataas din at matibay din. Kaya baka nga hindi na kailangang ibalik yun So meron din palang isa pang wall. Ganyan. Opo. Hindi Bali, lang pala. isang malaking wall na mas matibay actually ang nasa loob. Ayun Pagkatapos siya, itong medyo luma, may gap sila ng parang 1 o 2 pie. Oo, nakikita Tapos may natin lupa sa yan. gitna. Tapos Oo. tinignan namin, ginawa pang garden yun sa taas kasi may mga halaman kaming nakita Correct. Baka nandun sa taas yun at dahil nga tuloy-tuloy ang tubig, ang ulan, nag-accumulate ng tubig at bumigat ng tubig ang lupa sa gitna ng dalawang wall. Tama. So panong diskarte? Tatanggalin na altogether yung natitira pang wall kasi meron naman palang isa pang retaining wall. I-examine natin. Kaya nga titingnan namin ngayon yung struktura mula sa loob at sa labas para kung kailangan pwede nang tanggalin yung mga mahihinang portion dito sa labas para mawala na yung public hazard. Gagawin namin. Kasi hazard yun Oo nga. Any moment, pwedeng bumigay yun, Oo. nandun ka, nagbabay ka dun sa gilid, O kaya, nahagip ka. naghihintay ka ng, Ng bus. Kahit hindi yun bus stop, doon pa rin marami pa rin pong umaano doon, nag-aabang ng sasakyan. Nakikita ko yan, General, yung parang alam mo yung wall, para siyang nakapasexy na na any monument, Bibigay. babagsak. Oo, Tama. nakakatakot ba, Opo. General? Anytime pwedeng bumagsak na yun, nakita namin medyo luma na at medyo mahina na. At wala na sa design. Kaya siguro pakitanggal na lang, Yusek, bago pa magkaroon Oo ng nga. aksidente at may mamatay o masugatan. Ano po? In due time didesisyon na namin yan. Okay. Alright. Maraming salamat, Gia. Mabuhay ka. Thank you, GM. Mabuhay at salamat. Thank you po. Maraming salamat din po, Maraming sir. salamat. Mag-ingat ka lagi. Si GM Nick Torre III, ang General Manager po ng Metro Manila Development Authority. Partner si Professor M, sabi niya, welcome back. Oh, thank you. So good to see you. Sana nag-abiso kayong mawawala ng ilang araw para handa kaming masyak na hindi kayo napapanood. O dapat nag-aabiso ka kasi pag may sakit ka, yung may operasyon ka,